Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihang nagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesus ng lahat ng kailangan nating espiritual, ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyoin. Sa paghanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Panginoong Jesus, Ikaw ang dakilang pinunong naglilingkod at namamatnubay sa amin sa pamagitan ng iyong halimbawa ng kababaang loob at paglilingkod. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang panulukang bato, ang sandigan ng aming pag-asa at ikinalalasap namin ng katiwasayan at kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin,
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos at ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y pananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.
Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit tinira ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bigla mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Magandog kayo sa Kanya ng mga hahing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo. Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisos sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat, kayo ay sanlaing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maayag ng mga kahangangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa aming mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita."
Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Natunghayan natin mula sa ating unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol kung paano dumarami ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Bagamat sila'y dumarami sa bilang, sila ay nahaharap din sa mga pagsubok bilang isang komunidad na sumasampalataya kay Kristo. At yung mga hamon na yan sa kanilang pagiging komunidad na sumusunod kay Kristo ay kailangang matatag yung kanilang pananalangin, paghingi ng tulong ng biyaya sa Diyos upang lubusan nilang makita ang kalooban ng Diyos sa kanilang pinagdaraanan. Ang mga Helenista ay may sinasabi sa mga Hebreyo na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dalawang major groups ang nandoon sa komunidad na ito na sumasampalataya kay Kristo. Ang mga Hebreyo, mga Hudyo na ipinanganak sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos, no? At ang mga Helenista na mga Hudyo na ipinanganak sa ibang bansa at bumalik sa bayan. At ngayon sila ay sumasampalataya kay Kristo. At feeling ng mga Helenista ay yung kanilang mga kasapi ay napapabayaan. Dahil sa malalim na panalangin at discernment sa kalooban ng Diyos, kung paano gagawin at anong magiging solusyon sa hinaharap na ito, na internal conflict ng community ng mga sumusunod kay Kristo. At ang kanilang naging solusyon, God revealed to them His will to preserve the unity of this community, of the followers of Christ, ay sila ay hihirang ng 7 diakono na tutugon sa sinasabi ng grupong Helenista. Ito'y nagsasalaysay kung paano mas napalalim yung pangunawa ng mga unang sumusunod kay Kristo sa kanilang identity, kung sino ba sila na sumusunod kay Kristo. Na sila sumusunod kay Kristo at napapakita nila ang kanilang pagiging iba sa pamagitan ng kanilang pagsamba, ng kanilang panalangin, at ng pagpapahayag, the preaching of the gospel. Pero sa puntong ito ay napagtanto nila na sila ay makikilala bilang tagasunod ni Kristo sa kanilang paglilingkod, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Isang internal conflict, isang problema
na nag-reveal ng biyaya ng Diyos, ng malalim na pagkilala kung sino sila bilang sumusunod kay Kristo. Kaya nga, lalo pa silang dumami sa pagsasabuhay nitong kanilang identity na tagasunod ni Kristo. Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa paglilingkod at pag-aaruga sa bawat isang miyembro ng kanilang komunidad. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro ay pinapaalala sa mga miyembro ng komunidad na sumusunod kay Kristo na sila ay nabuhay mula sa kadiliman, ngunit sinalba sila ni Kristo at ngayon sila ay nabubuhay sa kaliwanagan ni Kristo na namatay at muling nabuhay. At yung liwanag na yon, nawa ay patuloy na masilayan, na patuloy na magliyab, patuloy na makita ng mga taong kanilang nakakasalamuha. Dahil sila ang pinili at ihinirang ng bayan ng Diyos. Ang mga problema sa buhay ng mga sumasampalataya kay Kristo ay bahagi ng kanilang paglalakbay. At gayon din ang dinaanan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Itong ating ebanghelyo na hinango mula sa ebanghelyo na San Juan ay mula doon sa pagkatapos ng part ng ebanghelyo ni Juan kung saan sinabi ni Jesus siya ay aalis at hindi pa niya pwedeng isama sila. No? At sabi ni Pedro, sasama ako kahit saan sa iyo, kahit ilaalay ko ang aking buhay. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, ay ikakatwa mo nga ako. At yung feeling na yon, ng feeling na magulo ang isipan, yung feeling na may takot, yung feeling na hindi maunawaan kung anong sinasabi ni Jesus, dito papasok ang ating ebanghelyo ngayon. Kaya nga ang mensahe ni Jesus sa kanilang karanasan na sumusunod kay Jesus at ang karanasan ng community di San Juan nung kanyang panahon na sila ay pinatalsik sa sinagoga dahil lumilitaw ng kanilang pagkaiba sa mga Hudyo at lumilitaw ang kanilang pagka-Kristiyano, ang pagkakaiba. At sila ay dumaranas ng matinding problema, ng takot at gulo sa isipan. Kaya ang mensahe ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa gitna ng takot, sa gitna ng problema, sa gitna ng kaguluhan ng isipan, ang tugon ni Jesus at ang kanyang invitation, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Hindi ibig sabihin, mawawala yung kaguluhan na yun, pero sa pananalig mo, lalalim ang iyong pananampalataya kay Kristo dahil si Kristo ay naging tapat sa kalooban ng Diyos Ama. At dinala ni Jesus mula sa pagninilay ng kasalukuyang problemang pinagdadaanan nila sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. No, hinangat nila yung kanilang pagtingin hindi lamang sa kasalukuyang problemang kanilang dinaranas. Ibig sabihin ni Jesus, mas mayroon pa kaysa sa problemang iyong dinaranas. No? Tumingin ka sa taas at nandoon ang patutunguhan sa tahanan ng aking Ama. Napakaganda. Sa gitna ng takot, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng hindi mo maunawahan, tahana. Tahana. Nandyan ang Diyos. Nandyan si Kristo. Hindi ka iiwan ni Kristo. Hindi ka pababayaan ni Kristo. Dahil si Kristo, dahil ang Ama ay sumasa kay Kristo at si Kristo ay suma sa Ama. Kaya nga,
yung paanyaya ni Jesus ng pagtatag ng kanilang pananalig sa Kanya. Ang sabi, ang kagustuhan ni Jesus ay hindi lamang tingnan yung sinasabi niyang tahanan ng Ama, pero ang nais ni Jesus na makapiling niya sila. No? At doon pupunta ako, babalik ako at isasama ko kayo. No, yung kagustuhan ni Jesus, an intimate relationship and encounter with them. Hindi lang para makapunta sa tahanan ng Ama, pero sasamahan sila ni Jesus. Yan si Jesus. Yan ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, sa kaguluhan ng kanilang isipan, sa tanong nila, paano namin malalaman kung saan kayo pupunta, hindi namin alam ang daan. Kaya ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan patungo sa Ama. Ako ang katotohanan na nag-reveal kung sino talaga ang Diyos. At ako ang buhay ng pakikiisa sa buhay ng Diyos. Ito si Jesus. Hindi lang niya tinuturo ang daan, siya ang daan. Hindi lang niya tinuturo ang katotohanan, siya ang katotohanan. Hindi lang niya sinasabi kung saan pinagmumula ng buhay, ang sinasabi niya, siya mismo ang buhay. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, sa panahon na tayo'y humaharap ng mga pagsubok sa buhay, sa mga panahon na nanghihina tayo sa ating pananampalataya, sa panahong magulo ang ating isipan, hindi natin maunawaan ang mga nangyayari sa atin, sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating kapaligiran. Pakinggan natin si Jesus. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Nawa palagi tayong pagpalain ng poong may kapal. Amen. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagtitiwalang ang pagbabalik ni Jesus sa Ama ay magbubunga sa atin ng pananahan ng Espiritu Santo. Tayo ay tumawag sa Kanya ng buong pananampalataya at sabihin, Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Para sa Santo Papa, Leo, 14 at mga lider ng simbahan.
manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan ayon sa puso na mabuting balita. Manalangin tayo. Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Para sa pandaigdigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kabutihan ng kanilang bansa, kundi para din sa tanan. Igalang ang buhay at kabuhayan at wakasan ang digmaan. Manalangin tayo. Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng mag-anak, mananawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga magulang ay maatupad sa kanilang dakilang tungkulin at ang mga anak ay lumaki na may paggalang. Manalangin tayo. Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Para sa mga nakadarama ng depresyon, kalungkutan at pag-alinlangan, daluhan nawa sila ng mga taong mapagpakalinga, mabagin at may mabuting kalooban, at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami. Mapagmahal naming kapatid at Panginoong Hesus, ang iyong kaloob sa aming pag-ibig ay higit sa dapat naming tanggapin. Bigyan mo kami ng biyayang makasunod sa iyo ng may mababang loob. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Humihihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahay ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagpagsasalong mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan
at kaming pinag-aharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ni San Lorenzo Ruiz at si Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawaan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, manatalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka
kapanalig, narito si Jesucristo, ang daan, katotohanan at buhay. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsimula
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,